Masaganang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at sa aming mga viewers online. Ako po si Diane Querer. Good morning po sa inyo lahat. Ako naman po si Alan Alianige. Ang programang ito mga kaibigan sa bayan pong napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyo pong mga talapitan. At syempre kasabay din ang inyong pag-aalmusal sa umagang ito. Hatid namin sa inyo ang mahalagang impormasyon para po sa sektor ng pagsasaka at pangisdaan. Hatid namin yan sa inyo dito pa rin sa Biyahing Bukid Ni Manny Piñol. Good morning, Sir Alan. Good morning. Magandang ating tatalakay ngayon. Ano nga ba itong Philippine Rural Development Project at paano ito makatutulong sa ating mga kababayan sa rural areas? Pag sinasabi nating rural development, yan doon sa mga lalawigan natin, di ba? Para naman hindi masabi na puro na lamang sa Metro Manila ang pag-unlad. Kinakailangan ang sektor ng agrikultura sa mga kanayunan lalo pa rin palakasin. Magiging makaburan po ang ating talakayan, kaya tutok lang po kayo. Nagkaloob ng 25 at 900 milyong pisong halaga ng proyekto ang kagawaran ng agrikultura sa mga magsasaka at mamamalakaya kamakailan sa bayan ng Midsayap sa lalawigan ng North Cotabato. Pinangunahan ni Secretary Manny Piñol ang pagbibigay ng tulong at kagamitan sa mga grupo ng magsasaka at ilang mangingisda sa mga komunidad malapit sa baybaying dagat. Sa pamamagitan ng bottom-up budgeting, 50 grupo ng magsasaka ang nakatanggap ng farm machines na nagkakahalaga ng mahigit sa 9 na milyong piso para mapalakas ang kanilang ani at produksyon. Napagkalooban din ng 27 unit ng pre- at post-harvest facility ang 2 farmer association at 4 na barangay ng munisipalidad ng Midsayap bilang bahagi ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA. Kasama ring ipinamahagi ang 2 rice combine harvesters at 2 mini 4-wheel drive tractors. Bukod pa dito ang 200 bags ng corn seeds at 200 bags ng fertilizers na nasa sa ilalim naman sa Special Area for Agricultural Development Program o SAAD. Masaya ring tinanggap ng mga mangingisda ang 34 na unit ng motorized bangka at tilapia fingerlings mula sa Bureau of Fisheries at Aquatic Resources o BIFAR. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Secretary Piñol ang kahalagahan ng pagpapalago ng ani sa agrikultura sa pamamagitan ng hybrid seeds. Inatasan din niya ang Philippine Rice Research Institute upang tingnan ang angkop na hybrid rice seeds para sa bayan ng Midsayap. Bahagi ang programa ng Biyahing Bukid, ang serye ng pagbisitang isinasagawa ng pinuno ng kagawaran ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang agrikultura po nagdudulot ng magandang potensyal sa pagsusulong ng ekonomiya dito po sa ating bansa. At sa sektor po ito, mga kaibigan, nakasandal pa rin ang kabuhayan ng marami nating mga kababayan. Kaya naman iba't ibang programa po ang binabalangkas ng pamahalaan para maiangat ang estado ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. At siyempre mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang ilang nilalaman ng tinatawag po na Philippine Rural Development Project. Kasama po natin si Engineer Buboy Namok, siya pong National Deputy Project Director ng PRDP. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din. Engineer Buboy, briefly, ano po ang components or nilalaman po nitong Philippine Rural Development Project? Salamat, Dayan. Ang Philippine Rural Development Project ay may 4 na component. Ang unang component ay ang I-Plan. Yung I-Plan, dito tayo nagsisimula ng papaplano in close coordination with the local government units. So, dito nagpropose yung mga local government unit na mga sub-project. Yung pangalawang component ay yung
I-build component o yung infra. So itong component na ito ay ang nag-implement ng mga sub-project na pinopropose ng mga LGUs. Yung pangatlong component ay yung I-RIP. Ito namang component na ito ay ang nag-i-implement ng mga enterprise sub-project na pinopropose ng mga LGUs. At yung pang-apat na component ay yung I-support, kung saan kasama dito yung admin, finance, at saka mga other units. Ayun. Okay, given this particular points, engineer, paano ho makakatulong directly sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga kanayunan, mapataas yung kita nila, ito hong proyektong ito, Rural Development Project, sir? Salamat, Alan. Ang pinaka-objective natin dito ay talagang mapataas yung kita ng mga magsasaka. Halimbawa, kung sakasakaling magtayo tayo ng isang proyekto ng pang-agrikultura, pang-infrastruktura, sabihin natin farm to market road, dahil dito, magkakaroon tayo ng additional increase in areas doon sa kanayunan natin. At maliban pa dyan, yung mga cost ng transport ay bababa. So dahil dito, tataas yung kita ng mga magsasaka. Doon naman sa enterprise sub-project natin, sinisigurado natin na yung mga sub-project na pinapropose ng mga LGU, based doon sa evaluation natin, ay magkakaroon talaga ng sapat na kita doon sa mga magsasaka. Sir, paano po natin pinipili yung mga beneficiaries, yung mga lugar na pagtatayuan ng mga ganitong proyekto? Dapat ba yung inisyatibo galing sa mga local government units, sa mga organization? Tell us about the process. Ay, salamat. Unang-una, nasabi ko na yung unang component ay yung I-Plan. So, based doon sa Agricultural and Fishery Modernization Plan, yung grupo natin ng I-Plan ay mag-identify ng top commodity. Based doon sa top commodity na na-identify, gagawa tayo ngayon ng isang value chain analysis na kung saan doon sa analysis na yon makikita natin kung saan yung gap mula doon sa production hanggang doon sa marketing. Pag nakikita natin na yung bawat gap doon, papasok na si LGU at sila yung gagawa ng Provincial Commodity Investment Plan. So doon makikita ng partner LGU natin kung ano talaga ang proyekto na nababagay para makatulong sa mga magsasaka. Ayun. And nabanggit nyo, sir, yung mga local government units natin. Of course, sila yung partner pagdating sa rural development. Sila yung partner. Okay. So, ibig sabihin nito, how do we determine kung aling mga LGUs natin ang bibigyan ng prioridad, let's say, pagdating sa rural development? Of course, may iba-ibang kategory ang mga yan, and they are uniquely situated. Paano pong determination ng gano'n, sir? Salamat, Alan. Ganito yun. Nasabi ko kanina na dapat ang isang LGU ay magkaroon ng isang Provincial Commodity Investment Plan. Opo. So, yung plano na yan ay galing doon sa result ng value chain analysis. Titingnan natin ngayon yung mga proposal ng LGU kasi ang sabi natin doon, dapat magkakaroon ng magandang senaryo ng proposed business nila. Halimbawa, sa enterprise, dapat yung economic internal rate of return nila ay mataas. Kung sa infra naman, ganun din. So, titingnan natin kung sino yung pinakamataas, yun yung iuna natin. Right. Sir, ano ang magiging papel ng mga other agencies like DPWH, DOST, and other significant government agencies na kasama natin dito? Okay, itong PRDP, meron tayong tinatawag na Regional Project Advisory Board. Yung member ng board na yan ay yung kasama natin, DPWH, DAR, DENR. Sa Department of Public Works and Highways, doon na sila tumutulong sa atin, lalo na doon sa pagpatupad ng mga standards in terms of the design. Yung sa DENR naman, yung mga kasama natin sa DENR, sila yung in charge doon sa kung ano yung social and environmental safeguard during the implementation of sub-project. Yung Department of Agrarian Reform, ganun din, tumutulong din sila sa atin kung paano natin ma-identify yung mga kasama nating mga magsasaka at saka mga nista. Ayun. So, ibig sabihin, ito ay pagtutulungan, merong synergy ng Meron iba-ibang tayong government convergence. agencies. Bawat isa may ginagampan ng papel dun sa kabuuan na pag-unlad ng isang locality. So tulong-tulong tayo lahat ng mga agencies na nandun sa rural areas para sa ganun, yung isang proyekto na may implement natin dun sa barangay na yun o sa lokal na lugar na yan ay tulong-tulong lahat ng mga agencies. Sir, this will require a big amount of
funding, I believe. Saan po kukuhanin ng pondo para sa mga proyektong ito? Oo, yun yung gusto kong sabihin kanina na itong PRDP ay loan natin ito sa World Bank. Yung galing sa World Bank ay 80%, yun yung loan proceed. At meron tayong equity sa Government of the Philippines na 10% at saka yung LGU equity ay 10%. So halimbawa, kung infrastructure sub-project siya, meron tayong sharing na 80, 10, 10. So, ibig sabihin, 80% galing sa loan proceed ng World Bank, 10% galing sa Government of the Philippines, Department of Agriculture, at 10% galing sa mga recipient natin. Kung enterprise naman siya, iba yung sharing natin kasi negosyo na siya. So, 60% galing sa World Bank, 20% galing sa Government of the Philippines, and 20% galing doon sa LGU. Okay. Does it entail cost sa ating loan na nakukuha doon sa World Bank? Meron ba tayong mga dapat ibalik sa kanila or kailangan ba ma-monitor natin lahat ng mga projects? Dapat maging successful ang mga ito. Tell us about that. Oo, kailangan talaga ma-monitor natin kasi loan ito natin eh. Actually, nung May, nagkaroon ng 4th Implementation Support Mission at yung objective at saka purpose ng bangko ay minamonitor yung mga implementation natin ng bawat activity at bawat sub-project na na-implementa natin. So far, maganda naman ang resulta at nakikita nila na talagang yung mga sub-project na in-implement natin ay nakakatulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayun. Okay, nabanggit niyo importante yung aspeto ng monitoring, monitoring, yung progreso ng proyekto. Sino specifically ang tasked to do the monitoring? Ito ba'y galing sa isang composite group o isang tigalabas o paano po yan? Sa project, meron tayong isang unit monitoring and evaluation na siya yung nagmo-monitor ng progress ng sub-project. Ito yun din ang tinitingnan natin kasi ang sabi natin, pagkatapos ng PRDP project, mainstream natin ito sa Department of Agriculture. So, yung DA proper, meron din tayong grupo doon na siyang magmo-monitor ng implementation ng sub-project pagkatapos ng PRDP. Sir, may mga challenges ba tayong na-encounter kapag ini-implementa natin yung project? Marami tayong challenges na subukan kasi this is our 3rd year of project implementation at ang sinasabi natin unique ito kasi ang daming document na dapat isasubmit ng mga LGU. So during sa first 3 years natin, nahihirapan talaga yung LGU mag-comply ng mga different requirements. Ang challenge natin, kailangan talaga tulungan at babaan sila nang sa ganun ay hindi na sila mahirapan doon sa preparation ng documents. So far, maganda naman ang epekto. So may assistance from your part in terms of the documents that you'll be needing to pass. Ayun. Okay. Mga kaibigan, dyan lang mo kayo. Huwag kayong kakalas. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik maya-maya ng Biyahing Bukid. Bunsod ng sunod-sunod na pag-atake at karahasan na nararanasan ng ating mga kababayan sa Mindanao sa kamay ng mga local terrorist at extremist, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Kabilang ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi noong May 23 habang siya ay nasa Russia para sa isang opisyal na pagbisita doon. Agad din niyang pinutol ang kanyang biyahe sa Russia upang alamin ang sitwasyon sa Mindanao. That as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Matapos magdeklara ng martial law, kinakailangan sa loob ng 48 oras ay magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso, personal man o nakasulat. Nakasaad sa ating saligang batas na epektibo ang martial law o ang suspensyon ng writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw lamang. Nasa Kongreso na ang desisyon kung ito ay palalawigin pa. Maaaring ipawalang bisa ng Kongreso o bawiin ang batas militar sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng mga miyembro. Pwede ring questionin ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law at dapat itong desisyonan ng mataas na hukuman sa loob lamang ng 30 araw. Ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao ay upang protektahan ang mga residente roon na walang awang pinapaslang ng mga local terrorist.
Ang proklamasyon ng Batas Militar sa Mindanao ay upang maibsan din ang pangamba ng mga Pilipino na ang gulo sa Mindanao ay lumaganap na sa buong bansa. Welcome back to Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Kasama pa rin po natin si Engineer Buboy Namok para pag-usapan ang Philippine Rural Development Project. Sir Buboy, gusto kong maitanong, paano natin masisigurado na yung mga proyektong pinaglalaanan ng mga pondo ay magiging sustainable? Oo, salamat Dayan. Yung grupo natin sa monitoring and evaluation, regular natin na pinupuntahan yung mga sub-project para matulungan sila kung sakasakaling may pagkukulang nang sa ganun ay masustain talaga yung project. Kasi nga naman, paglalaanan ng pondo, sayang kung hindi natin makikipapakinabangan yung mga proyekto in the long run. Oo. So may constant monitoring, sir? May from your constant part. monitoring at kung sakasakaling ito ay enterprise sub-project, yung grupo natin sa IREP ang magmumonitor para ma-assist sila palagi sa improvement ng mga sub-project nila. Ayun. Okay. So, kumpleto yung mga safeguards para matiyak na hindi mababaliwala, hindi mapupunta sa wala itong mga proyektong ito. Okay. So, itong pondo na gagamitin sa isang particular na proyekto sa isang LGU, merong pondo galing sa World Bank, meron din galing sa LGU, at iba pang mga ahensya. Okay. Paano po ang mga terms naman doon sa pagbalik nung isa soft loan ba yun? O paano? May terms and conditions ba yun, sir? Salamat, Alan. Yung sa infra natin, talagang grant ito para sa Ayun, LGU. opo. So, swerte talaga yung LGU na makakuha ng pondo dito sa PRDP. So, wala na silang iisipin. Wala na no? silang iisipin. Yeah. Ang kailangan lang nila ay magkakaroon sila ng 10% equity para doon sa sub-project na ipopose nila. Kasi stakeholder din sila ron eh. Dapat meron din sila. Sa enterprise naman, kailangan nila ng 20%. So halimbawa, kung sakasakaling yung proposed farm to market road nila ay 100 million, so dapat mayroon silang 10 million na equity. Opo. Malaking tulong ito sa mga LGUs. Oo. May mga pondo pa ba tayo, sir, na maaaring kumbaga mag-apply yung mga LGUs natin para makinabang po sila dito sa Philippine Rural Development Project? Sa ngayon, mayroon pang natitirang pondo. Medyo pabilisan kasi nung unang 2 years kasi excited yung mga LGU kasi hindi ka na makahanap ng ganun kalaking kantidad na grant sa'yo. So, parang mabilis naubos yung pondo natin sa infrastructure. Pero sa enterprise, medyo hindi gaano kabilis yung pick up ng mga LGU kasi yung process ng pag-prepare ng business plan, doon sila nahirapan. So in terms of amount doon sa enterprise, meron pa tayong natitira. How can they avail of those funds? Ano po yung mga kailangan nilang step-by-step na gawin? Oo, pag sa enterprise, unang-una, makakaroon sila ng business plan. Meron tayong grupo doon sa baba. Actually, yung LGU, mayroon siyang project implementing unit na mag-coordinate doon sa regional office natin sa Department of Agriculture. So doon sila magtulungan in the preparation of business plan. Marami pang mga ibang requirement doon tulad ng environmental safeguard. Pero ang pinakamahalaga doon ay dapat feasible yung proposal project nila. Kasi titingnan natin doon kung talagang masustain ba nila yung implementation ng sub-project. And it should benefit yung ating mga farmers and fisher folks. Yan ang pinaka-importante. Doon sa business plan, tinitingnan talaga natin na kumikita yan. Kasi yung unang objective natin, dapat increase yung kita ng mga magsasaka at mangingisda. Okay. Doon po sa mga pinaggamitan ng pondo, halimbawa, yung mentioned na mga farm-to-market roads, base po sa tala na hawak ninyo, ano ho yung madalas na proyekto na napaglaanan ng ganitong pondo? Farm-to-market road, meron bang mga cold storage facilities and the like? Ano po? Marami tayong mga qualified infrastructure sub-project tulad ng farm-to-market road, farm bridges, warehouse,
Pero ang pinaka marami na na-approve natin ay yung farm to market road. Oo. Kasi nakikita ng mga local chief executive na talagang problema natin yung farm to market road doon patungo sa production area natin. Once nasusolve natin yung pangit na daan, talagang marami nang mangyayari doon. Mag-i-increase na talaga yung production area at bababa yung hauling cost. So, paborito talaga nila yung farm to market road. Sa mga specific areas, if you could remember na talagang natulungan ng malaki nitong mga farm to market roads? Sa ngayon, out of 81 provinces, meron na tayong 72 provinces na may farm to market road na. So, marami na talaga siya. Oo. Tsaka makakatulong talaga ito sa kanila, ano? Tsaka yung transport cost mapapababa natin. Sir, may timeline itong project natin? Until 2020. So, 6 na taon siya. At yung closing period niya ay May, pero yung project talaga matatapos ng 2020. Ano po yung output or goal natin at the end of this project po? Ano po yung nakikita natin, sir? Marami tayong ginagawang innovation sa PRDP. Mula doon sa processing pa lang ng documents, hanggang doon sa preparation of feasibility study, implementation and monitoring. Ang pinakamahalaga natin doon ay yung transparency, accountability, and good governance. Itong PRDP ay isang special project. So pagkatapos ng PRDP, wala na. So ito yung tinitingnan natin na ito yung malipat natin sa Department of Agriculture kasi napakagandang sistema sila. Importante nga yung accountability and Of course. transparency. Lalo na involved dito ay pondo na ipapagawa ng mga proyekto na magiging beneficial naman dun sa mga LGUs natin. How do we make sure about that, sir? Yung transparency and accountability. Yung nasabi kong mga innovation, halimbawa, in the implementation of sub-project, meron tayong geotagging. So, pipicturean natin yung mga sub-project natin real time, kung saan siya located at kung anong oras. So, yung mga boss natin, kahit hindi na pupunta doon sa field, namomonitor nila yung sub-project. Okay. And that's available where, sir? Oo, available na sa atin. At dito tayo nagiging malakas kasi very transparent yung implementation ng PRDP. With regards naman sa reporting, mayroon tayong online system. So, kahit sino pwedeng makakuha ng report natin at matingnan kung ano yung specific status ng isang sub-project. Maganda. Kasi kahit kunwari, meron akong alam kung sa probinsya namin or sa aming lugar, may proyektong ginagawa, I can check that. Oo, pwede nating tingnan sa ating website ng PRDP. At saka yung nabanggit nyo na may geotagging. Oo. So nakatag yung lugar, pati yung eksaktong oras na kinuna ng picture yon. At let's say, after a month, hindi nagkaroon ng pagbabago, madali ang monitoring, di ba? Ma-check natin. Ayun. What's your online site, sir? Ano po ang ating... Yung website ng PRDP ay www.prdp.net. Sir, imbitahan po natin ang ating mga manonood to take in participation dito po sa inyong napakagandang proyekto, ang Philippine Rural Development Project po, para makinabang po sila. In-encourage namin yung mga local government units na sumama sa proyektong ito kasi napakaganda niya. Isa siyang grant galing sa Department of Agriculture at talagang ang main objective natin ay tutulong doon sa mga magsasaka at mga isda. Alright, marami pong salamat sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Engineer Buboy Namo, National Deputy Project Director ng Philippine Rural Development Project. Thank you, sir, for joining us. Salamat, Alan. Salamat, Dayan. Sa puntong ito, mga kaibigan, dagdag na mga success stories hatid namin sa inyo dito pa rin sa Agri sa Agri. Pangunahin kong tinatanim ay mais. Noong mga nakaraang panahon, hirap akong makibagay sa klima ng bansa natin dahil pabago-bago. Nasisira ang pananim ko tuwing tagtuyot at tagulan na kadalasan ay may kasamang baha. Kaya nagsikap akong baguhin ito sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga ayudang binibigay ng gobyerno. Kabilang sa mga ayudang ito ang Production Support Services kung saan may programa para sa pag-imbak at pagkokontrol ng peste, pagsasaliksik tungkol sa mais at kasaba, pagsasanay sa pamamagitan ng mga training services,
pag-aalay sa pagtuklas ng tamang merkado, pagtatayo ng irigasyon, farm mechanization at pagtatayo ng mga pasilidad at programa para sa post-harvest. Partikular kong sinalihan ang farm mechanization program na pabilis nito ang pag-ani at nabawasan ang mga natatapon sa bukid. Wala nang nasisirang mga ani. Masipag ang mga farmers natin maghanap ng paraan. Kaya naka-avail sila ng mga programa namin dahil nagsumiti sila ng sulat na may kalakip na endorsement ng kanilang local agriculturists. Dahil sa mga bago kong natutunan, naging bahagi ako ng iba't ibang asosasyon gaya ng San Manuel Tarlac Farmers Multipurpose Cooperative, Federation of Agricultural Cooperatives of Tarlac at Philippine Maize Federation. Dahil sa kanilang lumawak na kaalaman, tumaas ang kita nila, lumaki ang lupang sinasaka nila, lumiit ang labor cost at napaliit ang gastos ng post-harvest. Sa ngayon, 8 hektarya na ang lupa ko. Hindi lang ako ang nakinabang, pati pamumuhay ng iba naming kasamahan, magsasaka sa aming kooperatiba umunlad. Napag-aral at napagtapos pa namin ang aming mga anak sa kolehiyo. Lahat ng lalawigan sa aming rehiyon ay nakikinabang na. Pagpapatuloy namin ito sa pakikipagtulungan sa ating mga magsasaka para matupad ang aming pangarap na magkaroon ng sapat, kalidad at murang pagkain ang bawat mamamayan. Kaya naman kami ay patuloy nakikisama para mas mapataas pa ng ating gobyerno ang antas ng teknolohiya sa pagsasaka tungo sa kaunlaran ng bawat magsasaka sa aming rehiyon. Dito po nagtatapos ang ating kalahating oras na pagsasama. Gawing weekend habit ang pagtutok sa amin tuwing Saturday and Sunday from 5 to 5:30 a.m. Mga kaibigan, ugaliin pong tumutok dito pa rin sa ating programa na sabayan pong napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. Ako po si Alan Alianique. Talakayan patungkol sa pagsasaka at pangisdaan, hatid namin sa inyo na sigurado pong kapupulutan ninyo ng aral. Nais din po namin pasalamatan sina Assistant Secretary Leandro Dax Gasmin ng Department of Agriculture para sa ating magandang venue. Bisitahin niyo po ang Agribusiness Development Center dito sa DA Central Office at dito maaari po kayo makabili ng mga masasarap at masusustansyang agricultural products. Muli ako po si Dayan Ferrer. Samahan niyo kami muli sa kaparehong oras dito lamang po sa Biyaheng Bukid Ni Manny Piñol.